Sa bawat araw na dumarating, may panibagong pagkakataon na ibinibigay ng Diyos para maranasan mo ang kanyang proteksyon, pag-ibig at kapayapaan. Hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang bigat ng mundo. Sa piling ng Panginoon, may pahinga, may pag-asa, may katiyakan, sapagkat sinasabi sa awit 91:1, ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Ngayon, hayaan mong ang Salmo 91 ang maging payong espiritual na magtatakip sa iyong buong sambahayan. Pakinggan mo ito hindi lang bilang salita, kundi bilang pangakong buhay na ibinubulong ng Diyos para sa iyo ngayon. Simulan na natin. Kapag ang puso ay nananahimik sa presensya ng Diyos, doon siya pinakamalinaw na nangungusap. At sa mga unang sandali ng araw na ito, pinili mong lumapit. Pinili mong pakinggan ang tinig ng langit. Hindi aksidente ang pag-click mo sa panalangin na ito. Ang Diyos ang nagdala sa iyo rito. May nais siyang sabihin, may nais siyang iparamdam. Ito ang oras ng pananahimik, ng pagtanggap, ng direksyon mula sa langit. Ito ang sandaling ang Diyos ay kumikilos sa tahimik, ngunit makapangyarihang paraan. Isipin mo ang init ng unang sikat ng araw, ganyan ang liwanag ng kanyang pag-ibig sa iyo ngayon. Bagong liwanag, bagong pag-asa, bagong grasya. Sa Salmo 91:2 ay kaniyang sinasabi tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang aking Diyos na siyang aking tinitiwalaan. Ngayong umaga, yakapin mo ang pangakong ito. Nais ng Diyos na ipaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa. Sa bawat hakbang ng iyong araw, may espiritu siyang gumagabay. Ang iyong mga panalangin ay hindi nawawala sa hangin, tumatama ito sa puso ng Ama. At sa oras na ito, bubuksan natin ang ating puso at isasama ang buong sambahayan sa isang panalangin ng kapayapaan at proteksyon. Ihanda mo na ang iyong sarili dahil sa susunod, sabay-sabay tayong lalapit sa Kanya. Magsusuko tayo, magtitiwala, tatanggap. Isulat sa mga komento, Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan. At huwag mong kalimutang isubscribe ang channel na ito para sa mga panalangin na magbibigay lakas sa iyong araw-araw. Ihanda ang iyong puso at kaluluwa dahil ngayon ay papasok tayo sa isang banal na sandali ng pakikipagtagpo sa Diyos. Sa oras na ito, hayaan mong ang bawat salita ay maging tulay ng grasya. Huminga ka ng malalim. Isara mo ang iyong mga mata kung maaari. Damhin mo ang presensya ng Panginoon na dumarating sa katahimikan. Hindi mo kailangang magsalita ng marami. Ang Diyos ay narito. Naririnig niya kahit ang bulong ng iyong puso. Sabay-sabay tayong lumapit. Ama naming nasa langit, sa unang liwanag ng umagang ito, lumalapit kami sa iyo ng buong kababaang loob. Ikaw ang aming lakas, ang aming liwanag, ang aming tanggulan sa panahon ng pagsubok. O Diyos na makapangyarihan, tinatawagan ka namin mula sa aming mga tahanan, mula sa aming mga silid, mula sa aming mga kusina, mula sa aming mga lugar ng tahimik na pag-asa. Dalangin namin, Panginoon, na sa oras na ito ay bumaba ang iyong kapayapaan sa bawat isa na nakikinig sa panalangin ito. Ang iyong salita ay nagsasabing sa awit 91:4, kaniyang tatakpan ka ng kaniyang mga bagwis at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kaniyang katotohanan ay kalasag at baluti. Panginoon, kami po ay sumisilong ngayon sa iyong mga pakpak. Sa ilalim ng iyong presensya, ligtas kami. Payapa ang aming puso, buo ang aming loob. Inaamin po namin na maraming bagay ang hindi namin kontrolado. Ngunit ang aming tiwala ay hindi sa mga bagay ng mundo, kundi sa iyo. Sa bawat sulok ng aming tahanan, O Diyos, basbasan mo. Sa mga pintuan, mga bintana, mga silid-tulugan, kusina at salas, dalangin namin na ang iyong presensya ay manatili. Panginoon, linisin mo ang bawat espasyo sa aming bahay at sa aming puso. Tanggalin mo ang anumang hindi sa iyo, takot, pagdududa, alalahanin, galit at pagkalito.
Palitan mo ito ng iyong kagalakan, kapayapaan, kaliwanagan at direksyon. Dalangin namin ang iyong banal na espiritu na lumakad sa gitna ng aming pamilya. Pag-isahin mo kami. Gamutin mo ang may karamdaman. Bigyan mo ng pag-asa ang mga nawawalan. Bigyan mo ng sigla ang mga napapagod. Itaas mo ang mga nawalan ng direksyon. Panginoon, alam namin na may mga dumadaan ngayon sa tahimik na laban. Laban ng isip, laban ng puso, laban sa kanilang mga pangarap. Ngunit sa oras na ito, inilalapit namin ang lahat ng ito sa iyo. Tulungan mo kaming bitawan ang mga hindi namin kayang buhatin. Tinutugon mo ang mga panalangin hindi pa namin nasasambit. Alam mo na ang aming mga pangangailangan bago pa namin ito banggitin. Patawad po sa mga pagkakataong kami ay nagduda, sa mga oras na kami ay lumayo. Ngunit heto po kami ngayon bumabalik, umaasa, nagtitiwala. Salamat po Panginoon sa biyayang hindi namin kailanman kayang suklian. Salamat sa kalakasan sa kabila ng pagod. Salamat sa liwanag sa gitna ng dilim. Salamat sa katahimikan sa gitna ng ingay. Salamat sa direksyon sa gitna ng kalituhan. Salamat sa Salmo 91 na nagsilbing pangako ng proteksyon at pag-ibig mo sa amin. Sinasabi po ng iyong salita sa awit 91:11, sapagkat siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Panginoon, salamat sa mga anghel na hindi nakikita ngunit laging nandyan. Salamat sa gabay na hindi namin nauunawaan ngunit laging tama ang panahon. Ngayon, Panginoon, dinideklara namin, Ikaw ang aming Diyos. Wala kaming ibang sasambahin. Wala kaming ibang tatakbuhan. Sa iyo kami magtitiwala sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, sa lahat ng laban. Ikaw ang aming kanlungan, ang aming lakas, ang aming Diyos na hindi nagkukulang. Kami ay nananalig sa mga pangakong hindi napapako. Kami ay nagtitiwala sa salitang hindi nagmamaliw. Kami ay kumakapit sa grasya na sapat para sa araw na ito. Panginoon, itinatakda po namin ang umagang ito bilang simula ng panibagong panahon, panahon ng kapayapaan, panahon ng proteksyon, panahon ng pag-asa, panahon ng pagtitiwala. Anuman ang aming haharapin, alam naming hindi kami nag-iisa. Ang iyong presensya ay palaging nauna sa amin. Sa mga taong may karamdaman, dalangin po namin ang kagalingan. Sa mga may suliranin sa pananalapi, dalangin po namin ang himala. Sa mga naghahanap ng direksyon, dalangin po namin ang kaliwanagan. Sa mga nananalangin para sa kanilang pamilya, dalangin po namin ang pagkakaisa. Sa mga nasasaktan, Panginoon, hilumin mo ang sugat. Sa mga pagod na, bigyan mo ng bagong lakas. Sa mga nawawala ng gana, muling paalabin mo ang apoy ng pananampalataya. Panginoon, turuan mo kaming magpatawad. Alisin mo ang mga tinik ng tampo at galit sa aming mga puso. Palitan mo ito ng kapayapaan. Hayaan mo na ang aming tahanan ay maging tahanan ng kapatawaran, pagmamahalan at pagkakaunawaan. Punuin mo ang aming mga silid ng iyong presensya. Gawin mo ang aming tahanan na lugar ng kagalingan. Gawin mo itong lugar kung saan ikaw lamang ang nagsasalita, kung saan ikaw lamang ang pinakikinggan. Sa wakas, O Diyos, nais po naming sabihin, salamat. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil kasama ka namin habang lumalaban. Hindi dahil may sagot na, kundi dahil alam naming ang sagot ay darating. Salamat po dahil kahit kami ay hindi karapat-dapat, binubuksan mo pa rin ang langit para sa amin. Pinapakinggan mo pa rin ang aming mga bulong. Pinaparamdam mo pa rin ang iyong pag-ibig. At habang kami nananatili sa iyong presensya ngayon, hayaan mong maramdaman namin ang iyong pagyakap. Gusto lang po naming sabihin, mahal ka namin, Panginoon, kailangan ka namin sa bawat araw, sa bawat oras. Panginoon, huwag mo kaming iwan. Gamitin mo ang panalangin na ito bilang proteksyon sa buong araw na ito. At habang kami ay lalakad patungo sa mga gawain ngayong araw, ang aming puso ay nananatili sa ilalim ng iyong mga pakpak. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus,
Kami nananalangin ng may buong pananampalataya. Amen. Kung ramdam mo ang presensya ng Diyos sa panalangin ito, isulat sa mga komento, Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan at tagapagtanggol. O kaya'y banggitin ang pangalan ng isang taong nais mong ipagdasal ngayon. Ang panalangin mo ay makakarating sa langit. At kung hindi mo pa ito nagagawa, isubscribe mo ang channel na ito ngayon. Dahil araw-araw may bagong panalangin na magpapatatag sa iyong pananampalataya. Kapag ang isang panalangin ay totoo at taimtim, hindi ito natatapos sa Amen. Sa totoo lang, doon pa lang ito nagsisimula. Dahil ang bawat panalangin ay may kasunod na kilos mula sa langit. May mga pintuang binubuksan, may mga puso binabago, may mga himala na unti-unting ipinaparanas. At minsan, ang sagot ng Diyos ay dumarating sa anyo ng kwento, isang kwento na maaaring maging salamin ng sarili mong buhay. Ngayong umaga, nais kitang dalhin sa buhay ng isang lalaking kilalang-kilala sa Biblia. Isang lalaking hindi sumuko, hindi natakot, at hindi bumitaw sa pangako ng Diyos kahit napapaligiran siya ng panganib, si Daniel. Isang batang dinala bilang bihag sa isang banyagang bayan, ngunit nanatiling matuwid sa harap ng Diyos sa kabila ng tukso, takot at banta ng kamatayan. Si Daniel ay hindi perpekto. Isa rin siyang tao na marunong matakot, makaramdam ng lungkot at malito sa mga nangyayari sa paligid. Pero isang bagay ang naging malinaw sa kanya, ang kapangyarihan ng panalangin. Tuwing umaga, tanghali at gabi, 3 beses sa isang araw, lumuluhod siya, nakaharap sa Jerusalem, nananalangin sa Diyos. At sa tuwing siya'y nananalangin, nararamdaman niya ang presensya ng Diyos. Naroon ang kapayapaan, naroon ang direksyon, naroon ang katiyakan na hindi siya nag-iisa. Ngunit dumating ang araw na ipinagbawal ang panalangin. Isang kautusan ang nilagdaan ng hari. Sino mang manalangin sa Diyos ay itatapon sa kulungan ng mga leon. Isang desisyong kayang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit alam mo kung anong ginawa ni Daniel? Hindi siya nagtago, hindi siya nanahimik, hindi siya natakot. Sa halip, binuksan niya palalo ang kanyang bintana, lumuhod at nanalangin katulad ng palagi niyang ginagawa. Ipinagkanulo siya ng mga taong naiinggit sa kanya. Hinatulan siya ng kamatayan. Dinala siya sa kuwebang punong-puno ng mga gutom na leon. Isang hakbang papunta sa sigurado ng kapahamakan. Ngunit ano ang nangyari? Ang Diyos ay hindi tumigil sa pagkilos. Ang panalangin ni Daniel ay naging sandata. Ang pananampalataya niya ay naging pader. At sa gabing yon, ang mga leon ay hindi umungol, hindi lumapit, hindi sumalakay. Sinasabi sa Daniel 6:22, "Isinugo ng aking Diyos ang kaniyang anghel at isinara ang mga bibig ng mga leon." Isang himala. Isang patunay na kapag ang Diyos ang kasama mo, walang makakagalaw sa iyo. Isipin mo ito ngayon. Ang kulungan ng leon ni Daniel ay maaring ang problema mo sa bahay. Maaring ito ang sakit na iniinda ng mahal mo sa buhay. Maaring ito ang takot mo sa hinaharap, sa trabaho, sa kakulangan, o sa sarili mong mga pangarap. Ngunit tandaan mo ito, kapag nanatili kang tapat, kapag pinili mong magtiwala, kapag patuloy kang nanalangin, ang Diyos na sinamahan si Daniel ay siya ring Diyos na kasama mo ngayon. Sa bawat pintuan na tila sarado, may anghel na magbubukas. Sa bawat banta ng kaaway, may pananggalang mula sa langit. Sa bawat gabi ng luha, may umagang puno ng biyaya. Kapag nakatayo ka sa salita ng Diyos, hindi ka magigiba. Sa Salmo 91:7 nakasulat, "Ang 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi ka lalapitan." Anong klaseng pangako ito? Isang pangakong sinasalamin ang buhay ni Daniel. At ngayon, sinasalamin nito ang buhay mo rin. Kaya huwag mong sabihing maliit ka. Huwag mong isipin na hindi ka maririnig ng Diyos. Ang langit ay tahimik, oo, pero hindi ibig sabihin ay walang tugon.
Minsan, ang Diyos ay hindi sumasagot sa ingay ng mundo, kundi sa katahimikan ng pananalig. Kaya kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, patuloy kang magtiwala, patuloy kang manalangin, patuloy mong basahin ang salita, patuloy mong itakda ang umaga mo sa Kanya. At ngayon, habang iniisip mo ang buhay ni Daniel, itanong mo ito sa sarili mo. Ano ang kulungan ng leon sa buhay ko? Saan ako tinatakot ng mundo? Anong bahagi ng puso ko ang kailangang pagsarhan ng Diyos mula sa mga kagat ng takot, ng galit, ng sakit, ng kawalang pag-asa? Kapag nalaman mo na ang sagot, ilapit mo ito sa Kanya. Dahil tulad ni Daniel, hindi mo kailangang labanan ito mag-isa. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig ng langit. Dahil sa oras na ito, ngayon mismo, may panibagong kilos ang Diyos. Maaring hindi mo ito makita pa, pero tiyak ang galaw, tiyak ang proteksyon, tiyak ang tagumpay. At kung nararamdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, hindi ka nagkakamali. Tunay nga na ang Diyos ay may sinasabi, tunay nga na ang panalangin ay may kapangyarihan. At tunay na ang Salmo 91 ay hindi lang pangako. Ito ay proteksyon na totoo, buhay at gumagana sa lahat ng dako ng mundo, sa bawat araw, sa bawat anak ng Diyos na kumakapit sa Kanyang salita. Kaya sa mga sandaling ito, lumapit ka, maging totoo ka sa Kanya, walang kailangang itago. Ang puso mong pagod ay pwedeng ipahinga, ang isip mong puno ng tanong ay pwedeng ipatahimik, ang espiritu mong uhaw ay pwedeng mapuspos ng presensya niya. At bago natin ipagpatuloy ang susunod na mensahe, gusto kitang hikayatin, isulat sa komento ang isang panalangin na matagal mo nang dalangin sa puso mo. Pwedeng ito'y para sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa sarili mong lakas o kagalingan. O kaya ay i-comment mo lang, Panginoon, palakasin mo ako gaya ni Daniel. Maraming mga nanonood sa channel na ito araw-araw na naghihintay ng pagkakataon para ipagdasal ka. Hindi ka nag-iisa. At habang ginagawa mo ito, huwag mong kalimutang isubscribe ang channel na ito para araw-araw patuloy kang mapalakas sa salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay pumasok sa puso, hindi ito basta salita lang, ito ay binhi. Binhi ng pananampalataya, binhi ng lakas, binhi ng direksyon, at kapag inalagaan, tinubigan ng panalangin at iningatan sa presensya ng Diyos, ito'y sisibol, magbubunga, magdadala ng pagbabago. Ganito ang kapangyarihan ng awit 91. Hindi lang ito talata para sa alaala. Ito'y sandata para sa araw-araw. Tingnan natin ito ng mas malalim, bersikulo por bersikulo, parang tinig ng Diyos na dahan-dahang bumubulong sa iyo tuwing umaga. Sabi sa awit 91:1, ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, ang sino mang naninirahan sa presensya ng Diyos ay palaging nasa ilalim ng Kanyang proteksyon. Hindi ito lugar na pisikal. Ito ay estado ng puso, isang espiritual na posisyon. Kapag pinili mong manahan sa Kanyang presensya, ibig sabihin, ilagay ang Diyos sa gitna ng lahat. Doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Sa bersikulo 2, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang aking Diyos na siyang tinitiwalaan ko. Ang pananalita mo ay mahalaga. Kapag binabanggit mo araw-araw na ang Diyos ang iyong kanlungan, unti-unti mong pinapaalala sa sarili mong hindi mo kailangan matakot. Ang dila mo ay pwedeng maghatid ng takot, pero maaari rin itong magpahayag ng pananampalataya. Kaya sanayin mong sabihin, Diyos ang aking tagapagtanggol. Dahil kung ano ang sinasabi mo, ay siyang pinaniniwalaan mo. At kung ano ang pinaniniwalaan mo, ay siyang kikilos sa buhay mo. Sa bersikulo 3 at 4 mababasa natin, sapagkat ililigtas kanya sa silo ng paninilo at sa salot na naninira. Kaniyang tatakpan ka ng kaniyang mga bagwis at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kaniyang katotohanan ay kalasag at baluti. Walang sakit, walang panganib,
Walang panlilinlang ng kaaway ang makakalapit sa anak ng Diyos na kumakapit sa kanyang salita. Ang katotohanan ng Diyos ang ating baluti. Ibig sabihin, kahit sabihin ng mundo na wala ka ng pag-asa, ang salita niya ang nagsasabing may bagong simula pa rin. Kahit ang iba'y sumusuko, ikaw ay lalaban dahil alam mong tinatakpan ka ng kanyang mga pakpak. Hindi ka matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana na lumilipad kung araw, sabi sa bersikulo 5. Bakit? Dahil may kapayapaan sa puso ng taong nananalig. Gabi man o araw, may Diyos na gising at gumagawa para sa iyo. Kahit tulog ka, may mga anghel na binabantayan ka. Kahit hindi mo alam ang mga panganib na dumarating, may Diyos na umaawat bago pa man ito lumapit sa iyo. Sa bersikulo 7, ang 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi ka lalapitan. Anong sinasabi nito? Lahat sa paligid mo pwedeng magulo, pero ikaw ay protektado, hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa grasya ng Diyos. Yan ang kapangyarihang hindi mo makikita pero mararamdaman mo sa gitna ng unos. Kapag binasa mo naman ang bersikulo 9 at 10, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Ginawa mo ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Pansinin mo, hindi lang pansamantalang kanlungan ng Diyos. Ginawa mo siyang tahanan, hindi guest kundi Panginoon ng buong buhay mo. At kapag siya ang namumuno sa bahay mo, wala ni isamang espiritu ng kaguluhan, sakit o takot ang pwedeng tumira sa inyo. At ito ang paborito ng marami. Versikulo 11 at 12, sapagkat siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa bato. May mga anghel sa paligid mo ngayon, hindi mo sila nakikita pero nandyan sila, tahimik silang gumagalaw sa bawat hakbang ng buhay mo. Hindi mo na mabilang kung ilang beses ka nang iniligtas ng Diyos sa kapahamakan dahil sa mga anghel niyang inilaan para sa iyo. Pagdating sa bersikulo 14 chapter 16, makikita natin ang isang napakagandang tugon mula mismo sa Diyos. Sapagkat siya'y naglagay ng kaniyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kaniyang naalaman ang aking pangalan. Siya'y tatawag sa akin, at sasagutin ko siya. Ako'y sasaka niya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay, at ipakikita ko sa kaniya ang aking pagliligtas. Napakatinding pangako. Hindi lang proteksyon, kundi pag-ibig, tugon, pag-angat, kaluwalhatian, mahabang buhay at kaligtasan. Lahat ito para sa iyo. Basta't mahal mo ang Diyos, basta't kilala mo ang kanyang pangalan, basta't umaasa ka sa kanya. Ngayon, hayaan mong tanungin kita, sa lahat ng binasa natin, alin dito ang pinakakumilos sa puso mo? Alin ang gusto mong yakapin sa panahong ito ng buhay mo? May parte ba ng awit 91 na pakiramdam mo ay isinulat talaga para sa iyo? Dahil kung oo, huwag mo na itong bitawan. Gawin mo itong panangga araw-araw. Gawin mong deklarasyon sa tuwing babangon ka. Sabihin mo ito sa hangin. Sabihin mo ito sa sarili mo. Isulat mo ito sa puso mo. At kung may parte ng Salmo 91 na gusto mong i-claim ngayon mismo, isulat sa mga komento. Ako ay nananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Maaari mo ring banggitin ang bersikulo na tumama sa puso mo para ang ibang nanonood ay ma-encourage din. At kung may gusto kang ipagdasal namin para sa iyo o sa pamilya mo, ilagay mo rin sa komento. Ang bawat panalangin ay itinuturing naming sagrado. Huwag mong kalimutang mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod nating panalangin. May inihanda pa ang Diyos para sa puso mong naghahanap ng kanyang tinig. Ngayon, kaibigan, habang ang Salmo 91 ay gumagawa ng himala sa puso mo, oras na para bumangon ka sa pananampalataya. Hindi mo kailangang manatiling nakaupo sa takot. Ang Diyos ay hindi lang tagapagtanggol, siya rin ay tagapagpalaya.
Ang bawat salita mula sa awit 91 ay paanyaya hindi lang para sa proteksyon, kundi para sa matapang na pananalig. Kaya ngayon tayo naman ang magsalita. Ideklara natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Sabihin mo ito kasama ko, ako ay hindi mag-iisa. Ako ay hindi pababayaan. Ako ay inilalaban ng Diyos. Ulitin mo ng may pananalig. Sabihin mo ito hanggang sa maniwala ang buong pagkatao mo. Dahil sa oras na magdeklara ka, may nangyayari sa langit. Ang mga anghel ay gumagalaw. Ang pinto ng grasya ay bumubukas. Ang mga tanikala ng takot ay napuputol. Ngayon, sa simpleng pananalita, sabihin mo rin, Panginoon, tinatanggap ko ang Salmo 91 sa buhay ko. Isang simpleng pangungusap, pero may bigat na espiritual dahil hindi lahat ng naniniwala ay umaangkin. Pero ikaw, ngayong araw, inaangkin mo ito para sa pamilya mo, para sa kinabukasan mo, para sa buong sambahayan mo. Kapag umaangkin ka ng pangako ng Diyos, umaayon sa iyo ang langit. Gusto kong ipaabot sa iyo ngayon na hindi mo kailangang maramdaman ang lahat para sabihing totoo ito. Ang pananampalataya ay hindi nakabase sa nararamdaman, kundi sa paniniwala. Minsan, walang emosyon, minsan, walang kilabot, pero totoo pa rin ang Diyos. Aktibo pa rin ang salita niya, buhay pa rin ang espiritu niya. Kaya kahit tahimik, kumikilos siya. Kaya kaibigan, ngayong umaga bumuo tayo ng isang komunidad ng pananampalataya. Hindi ka lang nanonood, ikaw ay parte ng isang pamilyang nananalig. At ngayon, nais kong anyayahan kang magsulat sa mga komento ng isang maikling deklarasyon ng pananalig. Maaari mong isulat, tinatanggap ko ang proteksyon ng Diyos para sa aking pamilya. O kaya, ang Salmo 91 ay para sa amin ngayon at araw-araw. Gamitin mo ang komento bilang altar ng pananampalataya. At kung nararamdaman mong may gumalaw sa puso mo, huwag mong hayaang matapos ang araw na ito na hindi ka nagsusuko ng papuri sa Diyos. I-like mo ang video na ito bilang pagsang-ayon sa salita ng Diyos. I-share mo ito sa isang taong kailangan ng proteksyon at direksyon sa buhay. At isubscribe mo ang channel na ito dahil araw-araw may panibagong pag-asa mula sa langit. Hindi pa ito ang katapusan. May mas malalim pa tayong pagsisid sa presensya ng Diyos. Tahimik ka muna ngayon, damhin mo ang katahimikan. Sa gitna ng mundong maingay, ito ang sandali kung kailan ang Diyos ay dumarating sa bulong. Hindi sa sigaw, hindi sa ingay, kundi sa tahimik na kumpirmasyon ng kanyang presensya. Ramdam mo ba narito siya sa oras na ito, sa lugar na ito, sa puso mong naghahanap, sa bahay mong gustong mapuno ng presensya niya, sa pamilya mong hinihingi ang kanyang kamay? Kaibigan, ang panalangin ay hindi lang salita. Ito ay posisyon ng puso. At ngayon, napapansin ng langit ang puso mong handang tumanggap. Kaya huwag kang bibitaw sa Salmo 91. Gawin mo itong bahagi ng bawat araw mo. Gawin mong gabay sa umaga, sandalan sa gabi. Tuwing binibigkas mo ito, parang sinasabi mo sa buong mundo, ako ay nasa ilalim ng kamay ng Diyos. Ako ay kanyang inaalagaan. Ngayong araw na ito, may ginawa kang mahalagang hakbang. Pinili mong manalangin, pinili mong lumapit. At ang bawat hakbang papalapit sa Diyos ay sinasalubong niya ng mas malawak na biyaya. Sinasabi sa Santiago 4:8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Totoo ito ngayon. Totoo ito sa iyo. Totoo ito sa pamilyang sinasama mong ipanalangin. Habang natatapos ang panalangin na ito, hindi dito natatapos ang kilos ng Diyos. Sa katunayan, ito pa lang ang simula. Kaya payapa ka lang, magtiwala ka lang. Sa susunod na mga araw, asahan mong may babaguhin ang Diyos. May aayusin siya. May ipapakitang hindi mo inaasahan. May himalang parating. Panalangin mo ito ngayon. Panginoon, patuloy mo akong samahan. Huwag mong alisin ang iyong presensya. At bago mo isara ang video na ito, anyayahan kita ulit. Isulat sa mga komento ang salitang, mananatili ako sa lilim mo, Panginoon. Isang simpleng pahayag, pero espiritual na makapangyarihan. Gawin mong altar ang comment section.
Gawin mong extension ng panalangin ang bawat letra. At kung may isa ka pang taong gusto mong dalhin sa proteksyon ng Salmo 91, i-share mo ito sa kanya ngayon. Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito. Isang simpleng pag-click pero malaking tulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. I-click mo rin ang subscribe para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na panalangin na itataas ang iyong pananampalataya. At habang nakikita mong may video na lumalabas ngayon sa screen, pindutin mo iyon. May isa pang mensahe ang Diyos para sa iyo doon. Tuloy ang pakikipag-usap niya sa puso mo.